Ako po si Ian Sinpego, 17 years old. Nag-aaral po ako sa PLM, tapos computer engineering po ako, dun, third year po. Tapos, nagsimula po mag-scooter nung fourth year high school po ako, yung gamit na gamit ko na po. Pero yung mga bata pa po is nilalaro ko lang po talaga yun. Tapos ako lang po yung lalaki sa amin, saka ako lang po yung ganda sa amin. Baby pa siya. Mula nung pinanganak siya. Kasi nag-work ako eh. Sa butika kasi ako nag-work. Eh, cashier ako. Lagi nakaupo. Parang naipit yata yung paa niya. Tapos hindi ako nagpa-vitamins. Kasi lagi ako nag-short eh. Hindi ako nagpa-vitamins. Naaktok ako. Parang siya sa vitamin D. Yun yung ano daw, weight gets kulang sa vitamin D. Sakit sa buto. Kaya yung buto niya, hindi nag-grow. Kailan ba yung huling check-up na rin? Ano na siya nung elementary? Ano na, kinder. Ang huling check-up niya, kinder siya. Naka-brace pa siya. Sa puho, tapos nakita, din sa balakang. Hindi na pura. Ano lang siya nung 4 years old. Eh, hindi namin kaya i-provide yung ano niya. Yung gusto nung doktora, lalagyan siya ng brace, bakal, kumain ng papa. Kasi ano, mahirap makipagsapay pag ginalawang katawan eh. Eh paano kung may puprovide kami kailangan ng gamot? Siyempre eh, kailangan meron kayo puprovide ng pambili. Eh sa dito, sa sahod ng papa niya, hindi ka. Kaya, meron tingin na lang. Eh ganyan lang siya, lumaki. Eh sabi ko, huwag na niya pansinin kasi ang importante, lagi ko sinasabi sa kanya, hindi hadlang ng kapansanan. Basta magsikap ka lang at syaga. Sinusundo ko siya, hatid sundo ko siya. Siniservice siya ng motor, papasok, pauwi, sinusundo ko. Dala yung trolley niya para siya kasi malayo pa yung lalakarin. Dating ng 4th year, hindi na siya nagpasundo. Dala niya na yun sa school. Kasi nagkasakit ako ng ospital ako eh. Kaya, siya na gumawa ng paraan para makauwi siya ng maayos. Yun. Doon nagsimula yun. Tapos, hanggang college, pinakiusapan ko mga guard kung pwede. Saka yung nagtanggap ko sa registrar, kung pwede dala niya yun. Kasi hindi siya makalakad ng maayos.
pagmamayari po ng pinsan ko yung una kong scooter at yung binigay niya po sa akin, nilalaro ko lang po. Tapos, yung sumunod naman po dyan, ano lang po na nakita lang po na gumagamit ko ng scooter. Yung pinaglimaan po ata nung anak daw po niya, binigay na lang po sa akin dahil sayang naman daw po. Nakikita po ko dumadaan-daan po doon sa lugar po nila. Tapos yung pangatlo po is, yun po yung regalo sa akin ng mga kaklase ko po nung first year na pinagplanuhan daw po nila nung parang surprise po nung birthday ko. Tapos yun po yung regalo. Tapos bali na rin po yung uli kasi masumunod po puro parang binibigay rin lang po na nadadaanan. Pero yan po kasi ginagamit ko dahil nga po parang mapakita ko naman po sa kanila na pinahalagaan ko po yung binigay po nila. Si Ian, naging classmate ko lang siya nung first year college. Tapos, nung magbe-birthday siya, wala narinig ko lang na yung birthday niya nga daw nung September 26. Tapos sabi ko sa mga classmates ko, hati-hati tayo. Sabi ko, gusto ko i-surprise si Ian. Tapos gusto ko siyang bilan ng gift. Actually, naisip ko ng scooter kasi yung scooter niya dati was parang sira-sira. Parang ganun. Tapos, hirap na siya. So, sabi ko, yun, bilan natin. Tapos, yung friend ko nga, may scooter siya na meron siyang scooter na luma. Pero hindi pa nagagamit. So, in-insist niya na yun na lang. Tapos, actually, cake na yung pinaghatian namin. Yung class namin, yun nga, nagplano ng surprise sa birthday niya. Tapos naisip namin na cake, tapos scooter. Since nung nalaman ko nagbalak nilang scooter, tapos mag-aambagan. Meron kasi kaming scooter sa bahay, tapos hindi naman siya gaanong nagamit. So yun, nung umuwi kami nun, sumama sila sa bahay, tapos tinanong ko yung mom ko kung pwede. Tapos, yun, okay lang. So ayun na lang, binigay ko. Hindi po gano'ng binubuli, pero nung grade 2 po kasi nagkataon po na ilang buwan pong absent yung teacher ko dahil po buntis. So, yung buong section po namin, pinakakalat-kalat po sa ibang section. So, nandun po ako sa may section 13 po. Nasa likuran po ako pumuesto. Nung ginagawa po sa akin ng ibang estudyante ko, ibang kaklase ko po kasama po ron. Pinipitik-pitik po yung tenga ko, tapos kinukutos-kutosan po ako. Nagsumbong naman po sa teacher namin. Tinanong niya na lang po nung uwian na ba't daw po namumula yung tenga ko. Sinabi ko naman po, di naman daw po na napapansin. Kaya di ko na po ganong pinansin. Yung high school sa kanong college naman po, hindi na rin naman po ako ganong binubuli. So, baka po ako pa nga po yung sabihan bully kasi nagtitrip po kami. Pero di naman po yung parang bullying ng talaga. Parang lang po, biruan lang po. Lalo siyang nagiging desperado
piraso. Yung parang nai-inspired siya mag-aral lalo. Hindi niya inaano yung kalagayan niya. Kasi yun ang minumulat namin sa kanya. Kasi syempre, hindi darating ang panahon, tatanda kami, hindi niya alam kung hanggang kailan kami. Paano pag naiwan siya? Diba? At least kaya niyang buhayin ang sarili niya. Pag may pinag-aralan siya, yun ang minumulat namin sa kanila. Tingin po di po gano'n naka-apekto kasi nung una lang po medyo apekto kasi parang pakiramdam ko po iba po pero nung mga nakasanayan ko na po feeling ko rin po kasi na normal rin lang po ang estudyante kaya di na po siya gano'n naka-apekto po sa pag-aaral ko. Medyo nakakaano lang po siya, nakakababa lang po ng self-esteem ko. Nari ko doon. Pairan yan. Best in ano lang siya sa math, high school. Tapos naging ano siya sa merchandise. Ano yun? Math? Best in merchandise ba? Computation, high school. Nakatanggap siya ng certificate sa PLM ng first Q siya. Top 3 sa buong computer engineering. And then second year, top 2 sa academic. Ian was one of my contestants in napakagaling sa math, very to learn. He discovered patterns in mathematics. Sanay siya mag-isip. Nag-create actually siya ng sarili niya ng pattern. Nag-create siya ng sarili niya ng formula. Definitely, the answer is correct. Pero sanay siya sa ganun. Pwede mo siyang utusan kahit saan. Basta